Mga baby. Hindi na tayo makapag-intro kasi yung video na ito, grabe. Nakaka-stress. As in. Alam niyo ba, nakabasag ako ng plato. Dalawa talaga. Ito pa ang ito ha. Ang plato na nabasag ko is isang taon ko nang iniingatan. So, dumating ako dito, no, mga baby loves. Hindi pa nabili ang platong yun. Nung nag 2 months ako dito, saka binili. Ngayon, yung talagang iniingatan ko, baka mabasag. Ibang klaseng plato yun. Halimbawa, ilagay mo, tapos may tubig ang pinaglagyan mo, mga bebe. Maisi-slide siya. Kumbaga, paunti-unti siyang gumagalaw, umaalis sa kung saan ang pwesto na pinaglagyan mo sa kanya. Tapos, dalawang piraso na basag ko. Dalawa lang yun. Kasi partner yun kay sir at saka kay ma'am. Pero nabasag ko siya, mga bebe. Tapos ngayon, kanina na nalinis ko na, tidy up ko na, nilagay ko na sa labas sa dustpan. So ngayon, pakita ko sa inyo kung anong klaseng plato yun, mga baby loves, no? Pakita ko sa inyo. Tapos pag-usapan natin kung ano ba yung magiging resulta nitong ginawa kong to or itong disgrasya na nangyari ngayong araw, kung ano yung maging reaction ng mga amo ko. Kasi ngayon din tanghali, i-WhatsApp ko yung amo ko, maghingi ako ng sorry. So kasama ko ngayon dito yung matanda, no? Yung matanda ang kasama ko. Tapos sabi niya sa akin kanina, it's okay lang daw, mabuti hindi ako nasugatan. Mabuti lang talaga, as in basak na basak, kalat na kalat. Tapos mabuti konti lang yung sugat ko, mga baby loves, grabe. So ngayon, mga baby loves, i-share ko sa inyo mamaya yung reply ni amo sa akin. Kinakabahan ako, naiiyak ako, hindi ko alam. So pag-usapan din natin ngayon, mga baby loves, no, kasi may ni-research ako last time kung makakabasag ka, ano ba yung magiging penalty, magkano yung babayaran mo, or babayaran mo ba lahat ng mga nabasag mo, ganun. Kasi last time nakaputol ako ng kutsilyo. So 2 weeks pa lang ako dito, naputol ko na yung kutsilyo nila para sa prutas. So let's go. Okay natin patagalin. So, grabe guys, grabe yung kaba ko hanggang ngayon, no? Hindi ko alam ano yung reaction ng aking amo. Pero late na to, alam ko, nireport na ako na matanda na nakabasag ako. So, bali, nag-message ako sa aking amo ngayon, no? Oras na ng lunch ko, ayan. Hindi ko alam anong lasa ng kinain ko kasi hanggang ngayon kinakabahan ako, no? Alam nyo naman na may termination dito sa Hong Kong, di ba? Kaya sobra-sobra yung takot ko ngayon. Grabe, as in, nai-stress ako kanina pa. So, balitang hali, nabasag ko yung plato, mga 8:40, ganun na. Basta around, magna 9 na. Sobrang nai-stress ako, guys. Alam nyo ba? Ano yung may reaksyon ng amo ko? Anong sasabihin niya sa akin? Inaantay ko. So, ito yung sinabi ko sa amo ko, be. Ba? So, yan yung sinabi ko sa amo ko. Mag-aantay pa ako ng reply. Update ko kayo mamaya. Sobrang natakot ako, as in. Natakot talaga ako. Ang kaba ko kanina pa. So, parang nawala na ako sa sarili hanggang ngayon. Ang mahal ng mga platong yun, mga be. As in. Isang set yun. Isang para sa soap, tapos yung medyo malaki para siyang, ayun, medyo malaki, tapos yun yung talagang regular na plato. Tigi isang set yun, mga be, para sa kay among lalaki, tapos among babae.
Yung tatlo, bali tatlo. Sa isang set, bali tatlo. Yung bowl o yung, Tapos, yung plato na regular. Pangatlo, yung medyo malalaki siya. Tapos, parang siyang ganun, oh. Hindi ko kasi mapicturan, may CCTV sa kusina. So, nawala na ako ng hanambi. Alam nyo ba? Baka ipapabayad sa akin. Kain tayo. So, now I realize, mga binuna, hindi dapat tayo magmamadali sa trabaho kahit na busy, loaded yung mga trabaho. Alam nyo ba mga be, dito kasi is, pinaka-busy day ko is Lunes at saka Biyernes. Lunes kasi, tambak ang trabaho ko kasi day off ako Sunday. Lahat-lahat mga be, mga hugasin, ang daming tambak kasi kung kakain sila dito sa sa tanghali ng Sunday at saka evening, yung tambak ang hugasin ko sa may lababo. Tapos magbe-bedding pa ako, change beddings. Kasi Lunes ko yung talaga ginagawa na nakalagay sa rules and regulation ng mga amo ko. Pagkatapos sa master bedroom, baby room, ayan, bising-busy ako. And then mga mag-general cleaning talaga yan kapag Lunes, no? Kasi yan yung araw na madumi talaga ang bahay kasi sabog talaga yung parang dinaanan ng tsunami ang loob ng bahay. Kaya bising-busy ako. Pagod talaga ang katawang lupa ko kapag Lunes. Tapos ang isang araw na pinaka-busy ko is Biyernes. Kasi Sabado, andito yung mga amo ko, walang mga trabaho. Kaya mga bebe, kailangan mag-general cleaning ako buong bahay, no? Kasi, siyempre, kapag nandito tumamba yung mga amo ko Sabado, makikita nila yung bahay na madumi. So, hindi maganda. Kaya, yan talagang pinaka-busy day ko, Lunes at saka Biyernes. Saka Biyernes, napagod ako sa time na yan kasi nga mga araw na yan kasi nga mga bebes. Ang ng mga amo ko dito, tuwing Biyernes lang ako maglilinis ng CR. Yung CR mga bebe, mga 3 oras ko yan linisan. Kasi nga, 3 CR, tapos malaki, tapos may bathtub, may shower room, ganun kalaki ang CR ng mga amo ko dito. Kaya pagod na pagod talaga ako niyan. Ngayon mga binakabasag tayo. So bali pangalawang beses ko na itong nakabasag ng gamit nila. Una ay hindi nakabasag, nakasira. Yung una mga bebe is yung kutsilyo na putol ko. Mga 2 weeks ata ako nun dito. Yung naputol ko yung kutsilyo na para sa mga prutas. Kasi dito iba-iba yung mga ginagamit sa mga galaw mo kasi talaga yung naka-arrange mga bebe. Yung kutsilyo kasi dito iba para sa karne, pati yung yung tantaran kung sa amin pa, yan, sangkalan kumbaga. And then mga bebe, iba yung sa prutas, iba sa karne, iba sa gulay, ganun sila. Tapos nasira ko yung para sa or naputol yung para sa prutas, kaya ayun, bumili sila ulit. Sinama ako nung bumili ng bagong kutsilyo. Alam nyo ba magkano yung kutsilyo na yon mga be? Sa yun binili, sa mall, sa may Yoho Mall dito sa Yunlong. Sinama ako, alam nyo ba, 1,100 Hong Kong dollars, kutsilyo lang yun. Tapos yun ang nasira ko, ang mahal. Magkano na yun sa atin? Mga 8,000 na ata. Kain tayo. Hindi ko alam anong lasa ng pagkain ko ngayon. No, araw-araw na ng noodles, tapos ngayon stress pa ako. So ayun be, update ako uli kung ano yung reply ng aking amo namaya. Babush! So ayan, nag-reply na si amo mga bebe ko. Grabe, surprise! So ito yung reply. Wag yung basin, tingnan mo. Ito. So yan yung sinabi ni amo. So thankful pa rin tayo mga bebe, no? Kasi hindi siya nag-alboroto o hindi siya nagalit. Pero mamayang gabi, so mag-uusap pa kami mamaya. 7 PM pa yun uuwi eh. Siguro sa personal na lang siguro kami maglinawagan kung ano yung gusto niyang sabihin. So basta thankful ako kasi hindi siya nagalit. Yan yung sinabi niya. So kita niyo naman sa chat, diba? Hindi siya na shock kasi alam ko na sinabihan na siya ng kanya or tinachat na siya through WhatsApp. Ayun. Kasi reporter to eh. Reporter tong kasama ko dito. Pero thankful pa rin ako kasi nakakaintindi yung amo ko. And ayun nga,
sana hindi ako papabayaran. Pero feel ko na hindi magpapabayad kasi nga, feel ko lang kasi walang ano sa chat, kung sa chat yan, kung may ano yan siya, magchat-chat naman yan siya. Pero lagi niya sinasabi sa akin na hindi daw siya yung boss sa bahay na ito, kung hindi yung amo kong lalaki. Kung may problema, ang mag-aayos ang amo kong lalaki. Yan yung palagi niyang sinasabi sa akin eh. Halimbawa, may lakad kami, or may something na mangyayari dito sa bahay. Ang magdesisyon daw niyan is among lalaki. So, kaming dalawa daw ay walang rights. Kumbaga sabi niya, ang boss namin is si Sir. Ayun. O bali, ang desisyon ngayon nasa palad ni Sir. Pero I'm sure, mabait naman yung amo kong lalaki. Pero, siyempre diba, ang kabaitan ng tao ay may hangganan. Kaya, kinakabahan pa rin ako sa totoo lang. Pero thankful na. So, sabi ko kanina diba na pag-usapan natin yung mga bawal. Or, yes, pag-usapan natin na kapag ba nakabasa ka ng mga gamit ng mga amo mo, babayaran mo ba? Ang sagot is, kapag mahal po, no, hanggang 300 Hong Kong dollars lang ang pwede mong bayaran sa kanila. So, hindi natataas dyan. Pero may mga amo na nagpapabayad ng buo kung magkano yung nabasag mo or nasira mo. Sa mga among ano yun, hindi nakakaintindi ng kung ano yung batas, no? Tapos sa mga amo, anong gusto, yung sa among stricto, ganun. So, parang ganito yan siya eh. Anong gusto mo? Magbabayad ka kung i-terminate ka. So, kung kailangan mo pa ang trabaho, syempre, mas maganda na magbayad ka na lang kasi kasalanan mo. Pero, may mga amo hindi nagpapabayad. So, yun lang po mga kababy loves, no? Ang nangyari sa akin ay lesson na ito, kaya kayo mag-ingat kayo sa loob ng bahay ng mga amo nyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat, mga baby loves, no? Ako, na-shock lang talaga ako kanina kasi nga hindi ako nag-expect na ganun ang mangyari. So, grabe, lesson learned ito sa akin mga baby loves, no? Alam nyo, di mo talaga alam kung ano yung mangyayari sa'yo kasi nga, kahapon day off ako. Tapos, mga baby, alam nyo, natulog ako mula alas 4 ng hapon, nagising ako ng madaling araw, alas 3, no, ng madaling araw kanina. So, hindi ako na-expect na makakabasag ako or kumbaga, hindi ko inano na ganun ako kalutang, no, na nabasa ko yun na bitawan ko yung 2 plato. So, ganun mga baby loves. Ngayon ako, sa susunod talaga. Isang iniingatan ko rin dito mga baby loves is yung chopstick. Kasi marami silang chopstick dito pero iisa lang talaga ang gustong gamitin. So, mag 1 year na ako dito. Yung chopstick nila, tigi-isa sila, yung color green at saka pink. Talagang gamit na gamit yun araw-araw, yun nilang ginagamit. Yun talaga na 1 taon ko na rin iniingatan, no? Ayaw kong mawala yun kasi talagang hahanapin yun. So, kita ko sa quality ng chopstick is mahal siya. Kasi yun yung palaging ginagamit eh. May mga chopstick sila dito na ginagamit na kapag may bisita, pero ibang quality siya. Iba talaga yung everyday na ginagamit nila. So, sa awa ng Panginoon, hindi ko pa naman siya naiwala. Hanggang ngayon, iniingatan ko nga. Kasi malimutin ako, baka matapon ko sa basurahan, ganun. So, mga bebe, yan talaga. Kapag gamit sa bahay, no, ng mga amo natin, yung mga babasagin, masasabi ko lang sa inyo, mag-ingat, magdahan-dahan na lang kayo. So, itong nangyari sa akin ay wala pang confirmation kung papabayad pa o hindi. Pero yung video na ito is, hanggang dito na lang siguro ito. Excited na ako eh. Pero kapag may sasabihin si amo, mamayang gabi i-update ko ulit kayo.